There's a emptiness around us, we can see it everywhere. Weary souls are broken, and blinded by despair. There's hearts of children, we will never be. We have to find a purpose, and the purpose. All we need is the power of God to hold us once more. To change us and to feel us with a passion for the Lord. With a church as in our home, it must be God and God alone. To satisfy our longing for peace. Peace, holy. Search to find contentment is never satisfied. The things this world offers that will fade away with time. Now more than ever, we must return towards first love. As His first is kingdom, with our eyes fixed above. All we need is the power of God to hold breath once more. To change us and to fill us with a passion for the Lord. With a church as in our hearts, it must be God and God alone. Who satisfies our longing for peace. Peace, holy. Turn your eyes upon me, and flow in wonderful grace. And the peace of Christ will shake, and the light of His glory and grace. All we need is the power of God to hold us once more. To change us and to fill us with a passion for the Lord. In a church as in our homes, it must be God and God alone, who satisfies our longing for peace. Peace, holy. Peace, Tama yung sabi ng awit. Tanging si Kristo lang ang kailangan natin. Tumayo po tayo lahat. Very timely, yung testimony ni si Siddiqui. I'm going to speak on the subject, the end times. The signs and the beginning of the end times. Matthew 24, verses 1 to 3. And I hope you would listen. And actually, I'm using a PowerPoint. So, lahat makikita niyo dyan,
and you can take pictures if you want, para for your reference. Matthew 24, verses 1 to 3. Basahin po natin ang Bible. Okay, basahin natin malakas. Amen? Amen. Begin. Salamat sa pagbabasa ng kanyang salita. Maupo tayo lahat. Ang biyaya ng Panginoong Diyos sa simahatin sa pangalan ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Nais ko talakayin the close of the age and the final page. Yung mga tanda ng katapusan ng mundo at ano yung magiging huling pahina. Tayo po ba ay nasa huling pahina ng katapusan ng mundo? So I'm talking about the signs of the times and the beginning of the end. Mas malapit ako ngayon si Kristo dumating kaysa kahapon. So, tayong mga tao, we always look into the future. At maraming mga demonong predictors, pundits, so-called prophets na walang gabay ng Espiritu Santo ng Diyos at walang alam sa sinasabi ng Bible. But again, mga kapatid, itong Biblia ang ating pinaniniwalaan. The Bible, okay, just keep on clicking the verses, ay merong 100% batting average. Ibig sabihin, hindi po sumasablay ang salita ng Diyos. Amen? Hindi sumasablay. Lahat ng sinabi ng Bible will come to pass. And the next big event that we're looking is the literal, visible, bodily return of Jesus Christ. Amen? Huwag nyo na hintayin nyo, tataos ang gera, bad news, church, bad news. War will never end. Pagkatapos itong Israel, US, Iran, meron naman kasunod dyan. Huwag na kayo mangarap na mawawala ng digmaan. Because mga kapatid, ang digmaan ay sign ng pagdating ni Kristo. Ay huwag nyo na hintayin yung BTS. Huwag nyo na hintayin yung mga, the next big event is the coming of Jesus Christ. Amen? Ang tanong, handa po ba kayo? Pagdating ni Kristo, mga kapatid, kukunin niya ang mga Kristiyano. Kukunin niya ang mga anak ng Diyos. Kukunin niya mga tao na nagsisira ng kasalanan at nakatitik na pupunta sa langit. Kung kayo mga tayo, saan ka pupunta? I'm not talking about religion. 5 religion sa atin. 3-5. Wala pong religion na magdadala sa inyo sa langit. You know why? Walang religion na namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang namatay po ay si Kristo, yung Diyos na nagkatawang tao. Siya lang at wala na iba ang makapagdadala sa atin sa langit. Again, He is coming again. Ang pagdating ni Kristo, mga kapatid, sabi nga dyan, ay inihula, binanggit sa Bible, ng 1,200 times. Sa Old Testament, binanggit ng 300 times sa New Testament. That means, yung Kristo na dumating bilang sanggol, lumaki, at dumating sa Kalbaryo, at umakyat sa langit, that same Jesus who came and who went to heaven is coming again. Amen? Sabi ng Bible, I will come again. At yung sinabi po niya, mga kapatid, dapat tandaan nyo, and I'm going to tell you, the future is here. Eto na, ang future. Narito na tayo sa huling panahon. Ano ang gagawin mo pagdating ni Kristo? Again, pag hindi pa kayo Kristiyano, I beg you, si Kristo kilalanin nyo bilang tagapagligtas. Then pag dapating siya, mga kapatid, He is not going to be the Savior. He is coming as the King of Kings and Lord of Lords, and He is taking over. Wala nang mabait, wala nang mapagmahal, wala nang maamong Kristo na tupa na handang mamatay para sa iyo. He has done it all. Ang gagawin nyo na lang, kilalanin siya bilang tagapagligtas. By the way, bilang introduction, the setting of the prophecy. Ito yung background.
Matthew 24, binasa natin 1 to 3. At alam nyo, huwag nyo isipin na hindi pa nakikita ni Kristo ang templo. Basa. Verse 1 to 3. Begin. Okay, so verse 3. Ulitin natin ha. Yung dilaw. Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano magiging tanda na yung pagparito at ang katapusan ng isang libutan? This very world will come to end. Pero bakit pinakita sa kanya ng mga alagad? Sabi niya, look, ito, Panginoon, ito ang templo. Ito yung building of the temple. Building. Tandaan nyo, ang Mount Olives ay parang pinaka-background kung saan nakalagay yung templo. At ang mga tao doon sa Israel, ang buhay nila ay nakasentro sa spiritual and social life nila, nakasentro sa temple. All their hopes are based on in the temple. Nakatirik yung temple sa Mount Moriah na ang background ay Mount Olives kung saan si Kristo umahon at muling babalik. At para sa iba, ang Temple Mount ay parang bundok ng ginto na ang gandang tingnan, so marvelous, so nice, so wonderful. Ang sabi nga ni Josephus, it's like a mountain of snow na pagkat tinamaan ang sikat ng araw, it dazzles. Ang ganda ng ningning ng templo doon. Eh bakit pinapakita nila kay Kristo ang templong yon? Hindi ba alam ni Kristo? Mga kapatid, kasi sabi ni Kristo, Matthew 23, sabi ng Bible sa verse 37 to 38. Okay, tandaan niyo. Bababa si Kristo mula sa Mount Olives. And he saw Jerusalem. At nakita niya, nadama niya ng Jerusalem, mga tao, ay parang mga tupang nagwalay kung saan sa napunta. Walang pastor, and he wept for Jerusalem. Tumangis si Kristo. Nawika niya para kayong mga sisiw na walang inahin. Basa, verse 37. Oh, Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, bumabato sa mga sinagugo. Nung binanggit ni Kristo verse 38, ang inyong bahay, the temple, ay iniiwan sa inyong wasak. It will be laid desolate. Nang mabanggit ni Kristo yan, nasyak sila. Sabi nila, no, Panginoon, hindi magaganap. Ito ang sentro aming buhay. Diyan nakasalig aming panampalataya. At sasabihin mo, mawawasak yan? Hindi namin maisip. Hindi namin maakalain yan. They could not believe na yung temple na yon na matatag, matibay, one day mawawasak. May mga tao tayo na pinagtitiwalaan. Akala natin parang hindi siya nagkakaproblema, matatag. Pagka kayo may suliranin, palagi niya alala yon at matatag na kayong tinutulungan. Alam niyo, yung mga taong ganyan katatatag, hindi niyo akalain na may dadala rin pasanin. Di ba? May mga suliranin din dadala. Pero yung temple, para sa kanila, hindi pwede mawasak ang Panginoon. Diyan kami nakasalig. Sabi ni Kristo, your house. And he was talking about the temple. Hindi na maisip, maubos, na sabi ng Panginoon, walang matitirang magkapatong dyan na bato. At ngayon, kung makikita yung temple, yung remnant, kung makikita nyo doon sa lugar na yon, nakabagsak ang templong yan, kaya nga may itinatatag na third temple. Sabi nila, Panginoon, di pa pwede. 24 verse 2. Tipo sabi ng Bible. Ano sabi ni Kristo ng 24 verse 2? Basa. Hindi ba Panginoon nakikita ang lahat ng mga bagay nito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Dito'y walang maliiiwang isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi ibabagsak. Iyang nakikita niyo yan, yung pinagsasaligan niyo ng tiwalang yan, ay mawawasak. Totally flat. Mga kapatid, some of those stones are so big, so thick, na hindi ba basta-basta kayang iusog. Wala silang modern technology or tools of construction para tibagin yung bagay na yun. And the Romans are about to destroy and siege Jerusalem.
Naramdaman nila na mga tao ay lumalaban na, nagre-rebelde na sa kanila. Iniwala ni Kristo. Tingnan niyo, Luke 21:20. Luke 21:20, basa. Ang ano niya masisira, sabi ni Kristo, malapit na, ang kanyang pagkawasak ay malapit na. And so yung mga Roman soldiers, nagplano, pinasok, pinalibutan ang lugar, ang buong lugar. Wala makalalabas, wala makapapasok. At sabi nila, akala nila wawasakin yung templo, hindi naman na indestructible. Pero sabi nila, hindi na wawasakin ang templo. Hindi mawawasak ang templo. Sabi ni Kristo, wawasakin yan, walang batong makapatong dyan. So para may conflict. Sabi ng mga Roman soldiers, magkakagutom ang mga tao, umamamatay sila, at pag nangyari yan, tayo na ang mag-aari ng lubusan. Mga kapatid, ang Romans ay hindi po destroyer of temples. Kahit sila ganyan masasama, sila ay preservers of temple. Si Titus, nag-order, nung panahon na yan, sabi niya, walang gagalawing temple, walang wawasakin. So parang nagkakaroon ng conflict. Sabi ni Kristo, mawawasak. Sabi ng mga kalaban, hindi namin sisirain. Habang sinasabi ng magagaling ng mga tao noon, ayon kay Josephus, somewhere, may nagpalahulagpos ng araw na may apoy. Nagsiklab ang mga cedar trees doon sa Lebanon, doon sa paligid. Nagsiklab at nadamay sa fire, yung temple. At yung temple na hindi nila inaasama, masisira, na matibay, unti-unting nabagsak, at yung gold na nakasama ron, ay unti-unting natunaw, at nagpunta sa mga siit-siit, at totally nawasak. Nagkamali ba si Kristo? Hindi ho. Tama ba si Kristo sa sinabi niya? Amen! Walang hindi sasabihin si Kristo, hindi matutupad. And all the golds were melted together and caved in doon sa mga siwang-siwang. Ano nangyari? The plunderers went with their mighty crowbars, naghukay, lahat kinalkal, nakakuha ng mga treasures. Yung sinasabi ng Lord, imposible mabagsak yan, imposible masira yan, ay nasira. Don't you ever tell yourself, hindi ko kailangan ng Diyos, kaya-kaya ko yan. Isang araw, okay lang ako. Mga kapatid, isang araw uupo ka, magkakasakit ka, yung lakas mong yan, na ipinaram siya ng Diyos, isang araw babawi ng Diyos, saan ka mapupunta? Ngayon pa lang, tanggapin mo na si Kristo bilang tagapagligtas. Ngayon pa lang, magpakatino na tayo sa Panginoon. He is coming again. That body, that work, that money, that thing, anong bagay na meron tayong pinangahawakan natin, will be laid desolate. Pag hindi tayo nagtiwala sa Panginoon. And they were all shocked. Mga kapatid, we live by reason. We don't live by reason. We live by the revelation of God. Not only the setting, pangalawa, the subject. The subject of the prophecy, meron silang tatlong tanong. Okay, ito yung sumunod. May silang tatlong tanong. Kailan mangyayari ito? Kailan masisira ang temple? Pangalawa, ano ba tanda na yung muling pagbabalik? When he said, I will come again. He says, Parusha. Na ibig sabihin, he will come in great power. He will come in great glory. Yung unang pagdating ni Kristo, napakaamo, nagmamalasakit, nagtitiis, nagpapasensya. Pagbabalik ni Kristo, He is coming as King. Wala nang kapatawaran sa mga ayaw magsisi ng kasalanan. Mabagsik ang pag-aari ng Panginoon laban sa kaaway. At sabi na, when should be the end of the age? Kailan ba, Panginoon? Pero tayo sa panahon ito, and you set your kingdom. Akala kasi nila, si Kristo na ang hari, napapalit sa pamumuno ng Roman Empire. Kasi ang Roman Empire ay napakasama at napaka-maduhagi, mapangapi. For so many years, binusabo sila ng Roman Empire, and then Jesus came, and He was proclaimed to be the King of Kings and Lord of Lords. So sabi na, hail to the King, hail to the King. Nagkaroon silang palaspasan dyan, at talaga sila kayo si Kristo sa donkey, at later on, dinapos si Kristo, pinako, sabi na, yung bahari natin? At nung inirap siya, bagay pa ako, sabi ni Herodes, magpapakawala tayo ng isa. Sino pipiliin nyo? Si Barabas o si Jesus? The same crowd who hailed him, praised him,
nabigyan ng palaspas, lahat ng papuri, the same crowd, when they were shocked and disappointed, nakala sila ang totoong hari, siyang hari ng mga tao, sabi nila, crucify him! Yung una nagpupuri, nagpapasalamat, nagbibigay ng paglilingkod kuno, ay lumataw ang totoong kulay, ipako sa krus si Kristo. Mga kapatid, dating panahon, yung mga fake will be exposed. Yung tunay na nagmamahal kay Kristo, ang mga tili nagtatapat sa Kanya. Tulungan tayo ng Panginoon. Ngayon pa lang, kung kay Kristo ka, manatili ka kay Kristo. Dahil kung hindi, you will experience the most painful experience. Sana hindi ka na ipinanganak. Let me give you seven signs. 7 clues. Okay? 7 marks ng pagdating ng Panginoon. 1, the deception of counterfeit Christ. May mga manloloko, mandaraya, mga ngaral na kuno sila ay Kristo. At natupad yun, mga kapatid, isa nakakulong na nga eh. Di ba? Yung sabi niya, ako tagapagligtas. Ako may-ari ng kaluluwa niyo. Ayun, nahuli siya. Nambabastos, nambababoy ng mga babae. Buti na lang nakakulong siya ngayon. Siya tagapagligtas ngayon. Ligtas mo sarili niya. Nakakulong siya ngayon. Deceptions of counterfeit Christ. Mga manluloko. Basa. Sa verse 4. Tini po sabi ng Bible. Begin. We are already in the last days. Maraming manloloko. This will be a time of great deception. Madadaya, manloloko, mapapaikot ang maraming tao. Maglilingkod sa tao. Kikilalanin yun bilang Diyos. Meron isang parang pakaining baboy doon sa bundok na napakataba, na pagka naisip ni babae, kukunin niya, gagalawin niya. Pag nakatuwa niya, pag-aasawa niyang dalawa, tapos binababoy niya, at pinagdilingkod siya ng mga tao, ngayon nakakulong siya. Ang agila, naging pipit ngayon. Napakaraming tao, pupunta sa isang lugar. Pagbaba, galing sa bundok kung saan, ako ang Kristo, ako ang tagapagligtas. Maraming manluloko, mga kapatid, at marami na ngayon yan. Kasi malapit nang dumating si Kristo. Sa 1 John chapter 4, 1-3, ipi-play na natin. 2,000 years ago, ang Espiritu ng Antikristo ay narito na. Doon, dumating na rin ngayon. Maraming bulang propeta ang magsilitaw at sasabihin, ako ang Kristo. Mga kapatid, maraming kontra kay Kristo ang lalabas. He will be against Christ and instead of Christ. Napakarami ng mandaraya at napakarami pa nadadaya. Ito na panahon na maraming manlulokong mga pastor, mga ngaral, nagdadala ko ng Biblia, sasabihin sila ang tagapagligtas. Sila ang paglilingkuran. Sila ang kananluluhuran. Pangalawa na pandaraya, the division of continuing conflict. Again, bad news. War will never stop. War will never end. Basa sa verse 6. Ito po sabi ng Bible. Kahit anong sikap ng tao na pangako na tatapusin ang mga gera and bring in safety and to make the world a safe place to live. Bad news. Jesus said, it won't happen. Wars and rumors of wars. Napakaraming mga magagat ng tigmaan. Since World War I, every month after that, napakaraming gera, political, economical, racial, and religious change are happening. Sa Middle East, in particular, Iran, Iraq, North Korea, Afghanistan, Ukraine. And it is estimated that 600 million people have been killed in war. At kalahati ng 600 million ay namatay during 1900. Nakakalungkot to. Halos makita natin ngayon, things are coming together. At yung climax ay malapit na. At marami pang mangyayaring digmaan sa ating generation. Terrorism,
hijacking, bombings, assassinations, sabotage, war, lahat ng ito ay nakasentro halos sa Jerusalem. Pagsasalikupan ng mga bansa, ang bansa ng Diyos, ang bayan ng Diyos. Mga kapatid, nakakalungkot po. At bakit ito sinabing Jerusalem? Yan po inihula ng Bible. Sapagat napupuot sila sa bayan ng Diyos. Zechariah 12, verse 2 to 3. Yan po sabi ng Bible. Basa. Sa pagkubkob laban sa Jerusalem. At mangyayari sa araw na iyon, basa, na aking gagawin ang Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan. Lahat na nagsipasan sa kanya ay mga susugatang mainam. At ang lahat na bansa sa lupa ay magpipisan laban sa kanya. It's going to be war of the world against Israel. Pangatlong tatak na tayo na sa huling panahon na disasters of catastrophic consequences. 24 verses 7 to 8. Pakibasa. Famines, pestilence, earthquakes. At sasabi ng Bible, ito'y pasimula ko lang ng kahirapan. Catastrophes, famines, pestilence, earthquakes. Dito na tayo nakakakita ng klaseng lahat ng sakit. Hindi makita ng bayan ang solusyon. Isipin nyo sa modern technology, agriculture will be developed para mag-produce ng maraming pagkain. Mga kapatid, mayroon dalawang problema ang agriculture itself. Una, there's failure ng mismong agriculture natin. Pangalawa, there is a bottleneck of distribution. Sa atin nangyayari, lalo sa Baguio, ang mga nabubulok na gulay, tinatapon lang nila. Nabubulok na mga prutas, tinatapon nila. Walang isip ang marami doon na ipamigay sa mga mahihirap. Sa pamigay sa mga, ba't nila itatapon? They would rather waste it kaysa ibigay sa mga nangangailangan. Ganyan po ang tao kasakim. Kinailangan pang ng Pangulo yung isang lugar para iayos yung mga kamatis, ibigay sa mga jails, sa mga nangangailangan. Wala pang hangat ang maraming tao kundi magmukhang pera at magkapera. Ayon sa isang sociologist, ano sabi? Earth is no longer a sustainable society. As population doubles in the past century, the world's land is being worked so hard. 25% of the soil nagiging buog at nabubulok. It's happening, mga kapatid. The Bible teaches us that in tribulation, there will come a time na para makagawa ka ng 2 pirasong tinapay, you will buy $100 worth ng arena. Nangyayari na po yan sa ating panahon. 2,000 years ago, we would think na walang solusyon sa polio, smallpox. Pero nasagot yan, naayos, natulungan tayo ng Panginoon. AIDS, SARS, Ebola, and then latest is COVID. Na ngayon kasama natin ng COVID, okay na siya. Pero akala nyo wala na sakit, meron pa. Papasama ang mundong ito. At ito pa masakit. Yung 70-mile thick na rock na nakabalot sa mundo, pag bumalik ng konti yan, it would create powerful, destructive earthquake. Ito po yung mga statistics, mga kapatid. Basahin niyo yung statistics. Ito lang panahon yan, mga kapatid. During 1900s, ang bilang ng tao, napakaraming namatay. 20,000, 1,000, 2,500, 2,400, 17,000, 1,000, 5,000, 1,005 namatay dahil sa iba-ibang uri ng lindol na nagharap sa buong mundo. Wala pa dyan ang Pilipinas. Sabi ng Bible, Jesus said, in the ensuing age, bago siya magbalik muli, there will be earthquakes. Mga kapatid, not even a single moment ang mundo ay natahimik sa lindol. Dito sa atin wala, pero somewhere may lindol na nagaganap. Ano ang mga tatak? Mga kapatid, the deception of counterfeit Christ, the division of continuing conflict, the disasters of catastrophic consequence. Number 4, the defamation of committed Christians. Ito na yung panahon na pag nag-aaral ka ng kaluluwa, ang tingin sa'yo, retarded. Pag nagdala ka ng Biblia, nag-share ka ng mabuting balita, ang tingin sa'yo, para taga-ibang planeta ka. Pero ito na yung panahon na pag ikay pakarat-karat, tumutulong laway, at kung anong pinagagawa mo dyan, kukuha ka ng TV, ng media, viral ka. Pero pag nag-aaral ka ng kaluluwa, nagbago ang buhay ng taong yun, nagituloy na Kristiyano, wala kukuha ang media ng mga kapatid.
Why? Hindi sila friendly sa Kristiyano. I was interviewed sa TV tungkol sa angels. Dahil nagkaroon kami ng close encounter with the angels. And I started to share the gospel. Pag nilagay sa area nila, inedit yung preaching. Inedit yung pag-aakay ng kaluluwa. Isinod ako doon sa mga aswang. Napaka-unfriendly. You will be defamed. Pagtatangonan nila kayo, ano sabi sa verse 9? Basa. Kayo papatayin. Kayo kapaputan. Dahil sa pangalan ni Kristo. Ano gusto nyo? Papurihan kayo? Parapakan kayo? Salamat kung gagawin nila yan. But this world will never respect you because you're a Christian. Pag ninakaw ka, ay, dito ka, kung saan ka. Pag nagkuha ka ng mangga sa kapitbahay, nakakulong ka. Pero pag nagnakaw ka ng bilyon, nandito ka sa Portugal. Kawawang Pilipinas. Pag nagsalta ka tungkol sa Diyos, you will be defamed. Pagtatawanan ka nila. Ano sabi niya? Religious persecution will increase at the end of the age. Lahat ng laban o pasala, pambabastos, paninira, pagpatay, nakasentro sa Kristyanismo. May God help us. Kapuputan nila tayo. May isang pangyari. After the World War II, kung tutusin, mas marami ang namatay di umano ng mga Kristiyano kumpara sa Dark Ages. We think of those Christians who died, na mga nabuhay para sa Panginoon, nanindigan para sa kaligtasan. And more than 50 million Christians were slaughtered in Russia and other communist country because they named the name of Christ. Pag gumawa ka ng kasamaan, okay ka, buhay ka. Pero pag nagsagta ka tungkol kay Kristo, you will die. Nung si Kristo umahon sa langit, pagkatapos siyang mabuhay na muli mula sa mga patay, ang persecution ay walang tigil. Sa TV, radio, social media. Ang mga Kristyano, ano inilalagay sa social media? Himutok, sama ng loob, puro away. Sa nilagay mga Bible dita, bakasyon din siya sa Panginoon. At pag ako ginaganto, sabi ng Diyos, mali ko sa'yo. Iniwan mo ko, tapos gaganyanin mo ko. Katas mo mag-iinom at magbibisyo, tapos pag nagkasakit ka, ako sinisisi mo. Mga kapatid, ito na ulit panahon. Nakikita na natin kung sino ang tunay at fake ng mga tao. Ewan ko kayo. Magmula na kayo ng Kristiyano ng May 25, 1983. Hindi ako nagsisi, naging Kristiyano ako. At kung di totoo ang Kristyanismo, I will remain a Christian. Dahil pinatino nito ang buhay ko. Dahil kundi kay Kristo, isa ako sa perwisyo ng mundo, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Na kahit pagtawanan tayo ng mga tao na walang kinikilalang Diyos, huwag kayo tumigil, mag-share, mag-akay. Si Mr. Codresco, nakatanggap ng truck, sa kalagay doon ang rapture. Galit na galit siya, galit na galit sa sinabi ng verse. Sabagat hindi siya niwala kay Kristo. Di totoo to, may magra-rapture, mawawala mabuti na mawala na kayo lahat, sabi niya. Mawala na kayo lahat para ang mundo ito maging tahimik. Mga kapatid, kaya ang mundo ito tahimik dahil sa Kristiyano. Hanggat hindi inalis sa Panginoon na iglesia niya, ang church, ang mundo ito makakaranas ng tunay na kapayapaan. Pag inalis ng Panginoon ng Kristiyano, this world will end up in hell. Nakakatakot to. Ang mga Kristiyano lang ang nagiging silbing kalso para ang mundo ito hindi mapasakamay ni Satanas. You better believe me. Tama ba ako o tama ako? Amen? Kristiyano lang ang church ng Panginoon ang pumipigil sa parusa ng Panginoong Diyos. E yung why? Kasi hindi haya ng Diyos na ang mundong ito ay maparusahan kasama ang kanyang mga anak. Mabuhay na tayo ng tapat sa Diyos. Panlima, mga kapatid. The distortion of Christian cults. Christless cults, rather. Distortion of Christless cults. Matthew 24, verse 11. Pakibasa po. Huwag kayo magpapapaniwala sa mga sumasayaw-sayaw, sa mga born again, sa mga hiling-hiling, sa mga ako tagapagligtas, kami ang tama. Mga palid, ito po tama.
Bible. Huwag kayong paloko sa mga religion. Nagbebenta ng babasahin, mababait, matulungin, pero mga bulang propeta. Ang religion na hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos ay Antikristo. Ano sabi ng Bible? Yung kasama noon, si Genesis 6:5, sabi ng Bible dyan, yung kasama nila, mga kapatid, ay mas malala ngayon. Yan po sabi ni, po, sabi ng Bible, Genesis 6:5, basa. You see, yan po ang pag-iisip ng tao at haka ng kanyang puso. Puro masama. Yan ang gawa ng hindi Kristiyano. Sabi ni G.K. Chesterton, sabi niya, when a man ceases to believe in one true God, hindi nangangahulugan na he believes in nothing. It means that he believes in anything. Pag hindi ka naniniwala sa tunay na Diyos, lahat ng bagay paniniwalaan mo na. Lahat ng paniniwalaan mo, puro sablay. Wala ka ng protection. At ang mundong ito, pumapasok sa paniniwalang lahat ng bagay ay may beauty, may katotohanan, at tayo ay merong tunay na nalaman tungkol sa Diyos, kahit kay Buddha, kay Krishna, at sa mga kulto. Mga kapatid, wala pong Diyos noon. Ang tunay na Diyos ay pinangangaral ng Biblia. At kung ang Biblia na hawak ng mga leader ay nagtuturo si Kristo ay hindi Diyos, mali ang nagtuturong yun. At least ang tinuturo niya sa Bible. Si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. At ang mga tao ay maniwala kay Kristo bilang Diyos, Antikristo, kalaban ni Kristo. Number 6, the disposition of carnal coldness. Ito po ugali ng mga nanlalamig ng mga tao, so-called Christians. Bakit sila nanlalamig? Matthew 24 verse 12. Ano sabi ng Bible? Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, nalamig sila dahil sa pagsagana ng katampalasanan. Bakit sumagana ng katampalasanan? Dahil sa turo ng mga maling aral. Ang turo ng maling aral, magdudulot ng kawalang respeto sa puso ng mga tao patungkol sa tama at mali. Papayagan nila ang lahat ng kalokohan. There will be no fixed standard of right and wrong. Aral nila ang tamang moralidad, tamang standard. Pag ang tayo natuto mula sa maling aral, yung buhay ng lesbianism, homosexuality will just be as normal na ayaw ng Diyos. Bakit lalamig ang puso ng mga tao, pati ng Kristiyano? Dahil nakinig sila sa maling aral. Masusunod makinig sa mga maling aral na nagtuturo ng pag-anib sa religion. Ano ba mangyayari? 2 Timothy 3, 1-4. Ito po mangyayari sa last days. Na ito na po yan. Basa. That of what? Mapanganib. May ibigay sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, walang kabanalan, walang katutugang pag-ibig, walang paglulubag, palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. They would really love outing kaysa God. Mas malala ang sanglibutan kaysa sa Diyos. At pag nga napahamak, sino tinatawag? Hindi na ating Diyos. Mga kapatid, magtapat na tayo sa Panginoon. Amen? The gospel was not given to save civilization from wreckage, but to save man from the wreckage of civilization. Tandaan yan. Naipangaral na halos ang Ebanghelyo sa buong mundo. Hindi po sa bawat individual. Naipangaral na ang Ebanghelyo sa lahat halos ng tao. Ayon po sa statistics, sabi ni Bill Bright, yung New Life Ministry nila noong araw was implemented in 220 countries, representing 98% ng world's population. More than 2 billion people are na-exposed sa Ebanghelyo. Yung Jesus film, na ilipat sa 800, na nakapanood, 850 million in 400 languages. Lahat halos ng tao nakarinig. Even yung ating YouTube channel, we have halos 700 videos.
Wala na may tatanggihan tao na hindi ka na nadinig ang ebanghelyo. Sabi ni isang tao sa akin somewhere, nakita na kita, napanood kita sa FB. Nakikita ng tao ang pangangaral. Mga kapatid, again, as tinan nyo, tuloy natin yung PowerPoint. Tinan nyo, may pang bagay dyan. Okay? The discharge of Christ's commission. Habang si Kristo paparating, while we are waiting, ano ginagawa ng waiter? Talk to me. Ano ginagawa ng waiter? Serve. While we are waiting, serve. Serve God. Maglingkod na tayo sa Diyos. Gamitin natin ang panahon natin. Again, ang Ebanghelyo ni Kristo ay dapat ipangaral. Ang pag-asa ng Diyos tayo. Okay, sinabi natin kanina yan. At sa sabi ng Bible, the beginning of sorrows. The beginning of sorrows, parang the beginning of the birth pangs. Yung parang mga anak na babae. Yung parang, ang babae ay, yung nagla-labor. Pag may nagla-labor na babae, ano yun? Sakit lang parang tiyan yun? Ibig sabihin, isang sandali na lang, may lalabas yan. Makarot na makarot, may lalabas yan. Mga kapatid, sabi ni Kristo, parang isang babae nagla-labor, nilang sandali lang, may lalabas. At ang lalabas, mga kapatid, si Kristo bilang hari. He will come to take over. Tayo mga Kristiyano, ang pag-asa ng mga tao. Kundi tayo mga kapatid, sino magsasalita? At kundi itong Biblia, ano papangaral natin? At kundi ngayon, kailan pa tayo mangangaral? Are you saved? Kristiyano ka na ba? Pagdating ni Kristo, kaming Kristiyano, kukunin na dahil sa harapan. May iwan ang mundong ito, parusahan ng Diyos sa kamay ni Satanas. Pero kung ikay ito na ng Kristiyano, serve God. Tumuyo po tayo lahat. Habang kailangan